Ito na nga. Tignan mo to. Totoo ba to? Yung COVID-19 na to? Hindi totoo yan. Sa ibang bansa lang yan. Tara na, malilate na tayo eh. Ano na naman tong kabulustugan na to? Ay nako, puro fake news na naman. Ano na naman tong COVID-19 na to? Ay, makauwi na nga lang. Len, pagkalat mo lang. Okay na mga kilig. Mamabait naman yun eh. Ay naku eh, pero pinagkakit ko i-hate niyo ah. Oo na. Madali lang naman yung tinuro ni Sir ah. Para sa'yo. Puro kasi kayo chismisan and tuloy. Mababa ng mga score niya sa quiz. Okay lang yan, bawal next quiz. Siya kanina ako pala yung speak me lang. Ganyan talaga pag in love. See? Mga dami na kayo. Tara, kain na tayo. Tara! Tara, kain ka na ba? Bilis na ito eh, no? Uy, siya! Esta yung cash ng tao. Guys, ano na ako ah? Pag-ipax na po test. Okay, bye! The virus was traced back to this now closed seafood and meat market, but tests have so far failed to isolate a source. As of this morning, there have been 571 cases confirmed by the Chinese government, and 17 people are reported to have died of this new strain of respiratory illness. We're working very closely with China and other countries, and we think it's going to have a very good ending for us, so that I can assure you. At the conference today, they gave the virus a name, COVID-19, coronavirus disease. Yeah.
Pero ano yung pinapanood mo? Wag, narinig lang naman ako ah. Si ate po, binabatukan na naman. Ano naman? Asan natin nyo? Kuha nyo nga ako tubig. Sige pa ako na. Opo ka muna dito. Opa. Pa, tubig. Paano ulam natin ngayon? Dilata na. Yan, dilata na naman. Gusto ko manok. Ano yung arte mo? Arte mo naman sa ulam? Bakit ba? Paka-arte. Nag-aaway na naman kayo. Tumigil nga kayo. Yan kasi si Bunso eh. Tumigil na nga kayo. Magandang araw mga kababayan, ako si San Alferez at narito ang inyong ulat ng patuloy na banta sa COVID-19 sa ating bansa at lalo na sa Pasig City. Kahit napuspusan ang mga hakbang ng ating pamahalaan at ng mga healthcare authorities, hindi pa rin nababawasan ang kaso ng COVID-19. Sa pinakahuling ulat ng Department of Health ngayong September 2020, nagtala ang mahigit 309,000 na may kaso at 5,448 ang mula sa mga nasalit. Kasama na ang Pasay City sa mga napektado sa pagkakas. Pinapaalalahanan din ang lahat na maging matyaga at sumunod sa mga patakaran para sa kaligtasan ng bawat isa. Sa gitna ng krisis, malaking sakripisyo ang inambag ng ating mga healthcare workers na patuloy lumalaban upang manatili ang kalusugan ng ating bansa. Tandaan, ako si San Alferez, nag-uulat mula sa TV Patrol, maging maingat at patuloy mag-ibang. Salamat. Dami na pala namatay, no? Totoo ba eh? Siguro. Hindi ko alam eh. Hindi totoo yan. Kayo maniwala yan. Kakoy ka lang ba talaga? Okay lang ako. Magpo-check up ka na kayo. No, bulang to. Asan ang mga kapatid mo? Andun po nag-online last month po. Kuha mo ako tubig na. Pa! O, magpo-check up ka na kuya. Kailangan mo siguro eh. Oo nga lang to. Sige na, kailangan mo na magpo-check up kasi lumalala ngayon. Kasi oo nga ba, tara na, lumalala. Siya, sige na. Sila po, si Joan Dinocosta, magkabagawa siya sa Pilipinas. Pero bilang sila magkabagawa. Ano pong kailangan? Papacheck up po sana yung papa ko. Kasi sobrang nalanog po yung ubo niya. Nagpasensya na po, puno na din po. Hindi na po kami tumatanggap ng pasyente. Sa iba na lang po kayo tumakbo. Ganun po ba? Nagsensya na po. Parang siya po sana kami ng papa ko. Kasi sa ibang hospital po, sa unang pinuntahan namin, pinag-inan po kami. Ay, pasensya na po, wala na po kasing bakante. Marami rin po kasi kami inaasipasyon pa siya. Opo. Tara na po. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. Maging ligtas at mag-ingat mga kababayan. It's just a matter of protecting
and defending you from COVID-19. Mga kababayan, manatili kayo sa inyong mga bahay. Pakiusap. It's just an issue of protecting public interest and public health. Yun lang. Hello po, ano po bang concern mo? Ma'am, grabe na po kasi kuko ng papa ko. Tinatanggihan na rin kami ng ibang ospital. Sana naman po tanggapin niyo kami dito. Nak, nagsasaya lang tayo ng oras dito. Normal na ubo lang to. Pwede ba pa? Sobrang lala ng ubo mo. Kailangan mo na magpatingin. Ganito na lang po. Bali, check pa lang po yung kung may vacant pa po kami. Kasi to eh, madami din po yung pumunta sa cabinet. Kaya, gawin namin. Wait lang po. Check ko lang po dito. Ma'am, sir, bali, goodness po, meron po tayong vacant dito. Then, i-assist na lang po kayo normally siya. Then, last na po ay i-fill up po. Mag-prepare po na tayo ng mga test para malaman ko kung ano sila. Pakatanggal mo lang po ng face mask. Tingin po sa taas. Tapos sa rabat. Sunod na lang po kayo kay Nurse Sweden. Then, waiting na lang po kayo sa waiting area. Thank you po, Doc. Sir, tingin na lang po kayo. Pakainin na lang po Tay, maghintay lang tayo ng result. Sige na. Masaya na. Based po sa aming test, natagpuan po namin ang yung COVID-19. Ha? Mr. Masayda, ito po higaan. Uy, pre, ilang araw ka na dito? Mag-iisang linggo na ako dito, pre. Pa, nandito na ako. Ano, kamusta? May mga kailangan ka pa ba? Okay lang ako, nak. Ano ka? Okay na ba yung pakiramdam mo? Medyo okay na ako, nak. Ay naku, si ate, sobrang nag-aalala sa'yo. Si Jessie, kung ano-ano napapanood sa social media, ika-quarantine daw tayo, ilalakdown daw tayo, kung ano-ano yung mga napapanood, grabe. Huwag niyo akong alalahanin, anak. Okay lang ako. Tay, okay lang po ba kayo? Okay lang ako, anak.
Diyos ko po! Nurse! Nurse! Pwede labas po muna tayo? Doc! Doc! Bloodline! Powder! What is the status of the patient? Unconscious, Doc! Dito na kayo si PI, Doc. Time of death. 7:54, Doc. Good evening, Mr. Masayda. This is Dr. MC. Siya po ang magiging personal doctor niyo sa hospital na to. Hello po, kumusta po ang pakiramdam niyo? Forward lang po, Doc. So, for medical purposes po, kukunan po namin kayo. So, huwag nga po ng malalim, ma. Yan, itutusok ko na po. Ano naman po? Dextrose. Okay nga ulit po ng malalim, ha? Parang may mali dito. Doc, may mali dito. Perform CPR. Status normal. Ano mo po? Saka kumain ka. Mas matubas ka na dito. Mas makapag-banding na tayo nila ate tsaka di bunso. Diba? Kakain tayo sa labas. Sagot ko. Gagaling din ako, Nak. Huwag ka mag-alala. Ha? Nurse? Nurse! Ma'am, labas po muna tayo. Doc! Red, bloodline!
vitals is normal. Dok, okay na to papa ko? Oo, maayos na yung papa mo. Kaya, huwag ka na mag-alala. At maging mabuti ang tatay mo. Good morning, Mr. and Ms. Masaida. Based on our result, nakita po namin sa laboratory test na happy to say, negative po siya sa COVID-19. After 1 week po, pwede na po siyang ma-discharge. Congratulations po. Talaga po? Thank you po, nurse. Narinig mo yun pa? After 1 week, pwede ka na ma-discharge. Gagaling talaga ng mga doktor dito. Sinabi mo pa ka. Okay. Ako si Angelina Gamboa, third year nursing student sa Our Lady of Fatima University, and I'm 22 years old. So, ang reason ng interview namin dito, since nalaman namin na nagkaroon ng COVID yung papa mo. Nung nalaman yung may COVID papa mo, anong naramdaman niyo? Nung una, kinabahan kami nung nalaman namin na nag-positive sa COVID si Papa. Kasi maski yung Papa ko that time is very in denial and hindi siya naniniwala dun sa virus dati. Since hindi kayo naniniwala nung una, anong nararamdaman ng papa mo nung nalaman niya na namatay ang katabi niya sa ospital? Nagkaroon siya ng severe na panic attack that time sa pagkakatanda ko. Since ako yung kasama niya sa ospital and bawal kaming umuwi, yung mga bantay, ang ginawa namin kay Papa nung nagkaroon siya ng panic attack and nakikita niya and naririnig yung mga naghihingalo, nilalagyan namin siya ng earphone sa tenga niya, tapos tinakpan namin yung bedside niya para hindi niya makikita yung mga CPR or yung mga nire-resuscitate. Bakit para sa'yo bayani ang mga nurse at doktor? Para sa akin, sa opinion ko lang, sa experience ko during that time, which is parang first year pa lang ako, nakita ko kung gaano kakonti yung nurses sa COVID wards dati. And sa sobrang kulang nila, nung nalaman nila na nursing student ako, nang hingi sila ng assistant sa akin na sabihan ko yung mga katabi ni Papa na uminom ng gamot, ganyan. And makikita mo na karamihan sa mga nurses that time is puro babae. Tapos makikita mo silang nagpapagulong ng mga malalaking oxygen tank, minsan mas malaki pa sa kanila. So para sa akin, sobrang bayani nila para sa akin kasi ang dami nilang niligtas na buhay that time. Tapos, as you all know, mababa yung sahod. Pero ginagawa pa rin nila ng maayos sa trabaho. Kaya ka ba nag-nurse dahil sa nangyari o ano yung dahilan mo kung bakit ka nag-nurse? Nung una, kasi nung nagkaroon ng COVID, nursing student na ako. So, ang reason ko before kaya ako nag-nurse kasi parang ang thrilling nung work ganyan. Pero nung nag-COVID, na-realize ko, ito pala, ganito pala ka-heavy yung burden ng nurses. And ang sarap sa puso na makakatulong ka sa ibang tao. And hindi na sila magpapasalamat sa'yo. Nasabit mo yung life nila. Last question, ano ang huling mensahe mo sa mga nurse at doktor ngayon na hindi natin masyado napapansin pero patuloy na sa pagtulong at paggamot sa mga tao? Ang message ko sa mga kapwa ko, healthcare workers and future healthcare workers, maraming salamat sa walang sawang pasensya nyo kasi may mga pasyente na very grumpy, ganyan. Kaya sana pagpatuloy nila yung mga trabaho. Hindi lang sa mga nurses, doctors, pati sa mga radtech, medtechs, and other allied health workers.